PO yan. Parang hindi po tayo nagkaintindihan, Mr. Chair. Kinomplain po yung dealer. Kasi isa dyan yung nga, nag-i-issue sila ng permit to travel. Yung iba naman, 2, 3 months, 6 months, walang rehistro. We are not talking of LTO po, Mr. Chair. Yung pong pagiging irresponsible ng ibang dealers do sa customers. Pagka po ganon na may complaint sa inyo, ano po ang ginagawa ninyong, meron po ba kayong powers to give sanctions against the dealers? Yes, or sir. not? Yes, sir. Under the Consumer Act, pwede po yan mahulog as a deceptive sales act or practice or unfair or unconscionable sales act or practice. Kapag guilty po, up to 300,000 po admin penalty po ang pwedeng ipataw po dun sa seller or dealer. Pag guilty. Yes, sir. May nasentensya na po pa kayo na guilty? Based po sa records natin, sir, yung specific instance po na yan, wala po tayong nakita na specific case na ganyan. Pero pwede po natin balikan kung yung ganun po, yung nanlilin lang po ng mga consumers na sinasabing pwede na silang sakyan yung motorsiklo nila on the basis of a permit to carry. So tama po kayo, sir, dahil yan ay isang abusive act. Pwede po siyang mahulog as deceptive sales act or practice or unfair or unconscionable sales act or practice. Linawin ko lang, Mr. Chair. So, ma'am, kung dealer ka, niloko mo ako, liable ka. Yes, sir. Madaling i-prove kasi may ebidensya. Ano po? Yes, sir. So, magkano po ang penalty pag niloko ng dealer, yung 300,000? Administrative penalty po up to 300,000 po. Okay, may i-refer po ako sa inyo. Marami. And Sige po, sir. marami pa, Mr. Chair, thank you very much. Marami pang hearings. Diyan po magkakasubukan tayo kung ginagawa po ninyo yung inyong mandato. Yes, sir. Well noted po. Anyway, nag-bell na kasi. May Mr. Chair, 30 seconds. Mr. Chair, pwede po bang mag-request sa DTI nung list of complaints or data? Yes, sir. Yes, sir. And of course, yung inyong accomplishments. Yes, sir. Yes, sir. We can provide that data po. Okay, next round na lang, Mr. Chair. May one last item sana ako kung aprobahan ng Mr. Chair. You still have 10 seconds. Habol niyo po. Basta yung question. 10 seconds. Bilisan yung question po. For the next round, as para makaprepare naman yung pong kapamilya natin sa public service, meron po kayong consumer education and advocacy. Gusto lamang po natin malaman ano yung programa ninyo at nasaan na at ano yung accomplishment ninyo. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you, Kong. Go ahead. Sir, for consumer advocacy and consumer education, regular po tayo nagkakaroon ng mga webinar natin na iniimbitahan po natin ang lahat ng stakeholders, open to the public po to. Pangalawa po, meron po tayong programa sa radyo po at saka sa TV, teleradyo po yan, consumer at iba pa, na tinatalakay po natin yung mga common consumer concerns po. And then, syempre po, meron din po tayo yung mga regular natin ng mga kapihan na kasama po ang mga manufacturers, retailers, at lahat po ng mga stakeholders pagdating po sa mga consumer issues. And then, syempre po, ang DTI, meron po tayong no wrong door policy. Ibig sabihin po nito, inaanyayahan at lalo pong ine-encourage natin ang ating mga consumers na magreklamo sa amin para at least kung may issue sila, diretso na sa amin. Kung wala sa mandato namin, kesa sabihin namin na lumipat sila, tatanggapin namin, kami na po magre-refer, kami na po bahala. And finally po, meron tayong bagong programa, yung Report to SEC. Rekta po kay Secretary Roque. Pwede pong magreklamo ang mga consumers. And meron po tayong programa na kapag nagreklamo dun sa Report to SEC at dti.gov.ph, agad pong sasagot at masusolusyonan po yung issue ng ating mga consumers. Mr. Chair, if I may, request ko na lang po, submit po kayo sa committee ng programs and accomplishment, Mr. Chair, if I may. Yes, sir. Thank you. Thank you Yes, po. sir.